tatlong set na additional outlet. Ayan, isa dyan, dalawa rito. Ayan. So, ganyan na lang po mga exposed wiring, exposed layout. Magamit na lang kami ng plastic molding saka abco box. So wawiring na lang namin yung mamaya. Wiring na ako. So proof test muna tayo. Ano ba yung proof test? Pumunta tayo sa power supply. I-show natin na walang power. I-off natin yung breaker para set tayo. So yan. Wala na siyang power. So pwede na tayo mag-wiring at mag-splice ko sa outlet na yun. So yun ang ginagawa natin. So tawag tunay. Tawag tunay probe test. Sigurado na-save tayo sa pag-i-splice. Pati mo na natin yung wire. Sakto lang natin. Hindi naman masyadong mapuno yung box. Kailangan sakto lang. Ano din may sobrang ligid. Para once na mag-tutulo ka, ito may rapat. Kailangan sakto lang. Mas ganda ka ng buha dito. So yun. Marami kasing gumagawa na hindi na gumagamit ng hindi gumagamit ng tester, hindi nag-oop ng mga breaker pa nag-i-splice. So napakadelikado yun. Kailangan lagi tayong pasiguro. Walang magaling sa electrical. Walang magaling sa kuryente. Meron din na gumagawa na laging sinasabi, pwede na yan. Hindi nila kinukuna ng tirahe. Kung kaya pa ba ng load, dagdag sila ng load. Dagdag. So hindi sila nagpa-inspection kung kaya pa ba ng mga breaker nila, yung mga dinatagdag na ng load. Ganyan ang nangyayari. Pag ginagamit na nila yung pag mga naka-energize na lahat, ito yung problema. Lift na yung mga breaker, hindi kaya ng load. Kung dito sa ginawa namin ito, bago kami na lagay ng mga outlet, pinik muna namin sa isa para sigurado. Kasi may tinatawag tayong schedule of load. So pinukompute lang ang load ng ng electrical. Pag maraming aircon, importante yung pinukunan talaga natin ginagawa ng bagong schedule load. Pinukompute lahat kung kaya ba ng breaker, kaya ba ng feeder line, kaya ba ng size ng mga wire. Sa bandang huli, doon na nagkakaproblema. Mas lumalaki pa yung gastos na may-ari yung nagpapagawa. So,
madalas yung mangyari sa amin sa mga ginagawa natin ng electrical. Space ito rito. So dito guys, so may linya roon, may linya pupunta rito, then outlet dito. So yung iba kasi, yung ibang electrician na gumagawa, so sinisiris lang nila dito. So meron din naman pwede na ginagawa namin, so ini-space namin. Kasi may purpose din kasi yung mga ganito. Kasi pa naka-series lang dito, sa dalawa dito, yung linya na ito, tusok lang dito, yung linya dito, tusok lang din dito. So pag nagka-problema kasi itong outlet na to, halimbawa na sulog. So mawawala na ng power yung kasunod na outlet. Yan. So, ito, gagawin natin. So space ko lang dito, para once na magkaroon ng problema itong outlet na to, masunog to. So meron pa rin power yung kapila. So mga ganitong gawa naman, kanya-kanyang naman eh. Kanya-kanyang diskarte na electrician. Ang importante, maayos yung pagkakabit mo ng mga outlet. Para safe naman yung mga gumagamit. Kasi yung iba, makita lang na panagsaksak sila, nag-i-spark. So takot na yung iba. Akala nila may problema na yung linya. So kailangan, para maiwasan yung mga panagsasaksak kayo ng mga main plug sa mga outlet, huwag nyo muna i-power on yung mga appliances nyo. Halimbawa yung computer, TV. So pag sinaksak nyo kagad, talaga nag-i-spark siya. Kasi kalimitan, hindi pinapower off yung yung mga TV, mga appliances pag hindi lang ginagamit. Kaya pag sinasaksak nila, nag-i-spark. So kailangan bago mo i-unplug, pag di mo nagamit ang isang appliances, power off mo naman. Power off mo, meron namang remote, gano'n. Tulad sa computer, meron naman siya on-off. Gawin natin. Gamitin ko? Saka sa pagbabalot ng electrical tape, kailangan maayos. So, yung iba kasi hindi inaayos, natutusok na ng extra yung electrical tape putas. So, pagsiksikan ng mga pagpasok dito, ilagay ng outlet, yun na, pag power on, puto ka na. Then maayos yung pagkakabalot ng electrical tape. Dapat eksakto na yung strand na nakalabas. Yan. Naksak siya rito. So wala siya nakalabas. Wala makita ang strand na nakalabas. Walang tanso.
Yan. Nararamdaman mo naman pag nakapasok na maayos eh. Yan. Kasalpak na maayos. Pasok na maayos yung mga wire. Para hindi mo siya masyadong natanda naipit na. Maraming wire na kasi yung loob. Isa din sa nagiging cause ng problema mga outlet. Yung mga spacing nagdidikita na. Itagal ng gamit. Habang ginagamit mo kasi yan, pag mataas yung load mo, umiinit din yan. Pag nagdikit na yung dalawang spacing, yun na. Tutukan na yung mga mga wire sa loob ng box. Sa limit mangyari yan. Yung pangalawa, huwag tayo gumamit ng mga octopus connection. Kung mapansin nyo, bumibili pa kayo ng adaptor. May adaptor, may saksakan sa gilid, may saksakan sa taas, may saksakan sa ilalim. Sa tagal mo ng gamit, hindi mo namamalayan, umiinit na yun. Ilan ba capacity ng isang wire? Sinaksakan mo na sinaksakan ng marami. Tulad nito, ibig sabihin lang ito, 2 min plug lang kailangan. Iwasan natin yung mga octopus connection. Yes, ito naman sa kabila. Yung mga ganitong pag-wiring, magamit ng plastic molding. Pakadili lang. Pwede kang gumamit ng no more nails. Pag wala kang balina, no more nails, may nalibili na tayo. Maganda gamitin ng no more nails dito sa RP. Mas maganda rin kakalihaw mo. Yan. Shift na yan. Lagyan pa ng cable tie. Lagyan pa natin ito ng cable tie. Kasi kagandahan kasi nito. Lalo na sa mga bahay nyo. May mga bata. So, yung saan pa nasasagin ng bata, may mga kukulit na bata. Ini-class nila yan. Yan, ganyan. Ini-class. So, labas mo kayo. Lagyan natin ng cable tie. Lalo sa mga bata. Dito naman wala namang bata kasi opisina to. Pero nilalagyan pa rin namin ng cable tie. Para mahigpit. O yun. So, doon yung outlet. Doon yung outlet. Mag-i-splice na lang ako. Medyo matagal lang doon ang gawa. Kasi titik-tik pa ako doon sa gilid ng outlet para may lusot mo yan. Dito. Kailangan kong mag-tik-tik sa gilid para may lusot ko yung wire. Then mag-i-splice ko sa puli dito. I-splice ko na lang siya kasi dalawa yung niya eh. Pinuntahan eh. Ayun. Dalawa tubo, saka sa kabila, saka sa kabilang outlet. Ito yung mga discarding dito. Pero kailangan din ng kailangan safe yung ginagawa mo. Para hindi naman kawawa yung papagawa. So, ayan guys. I-space ko na, no? Grabe tayo pag-space kasi masyado yung ating video. Yan. Ganyan na nga yan.
Madali yung pag-additional na outlet. So, kailangan lang maayos lang yung mga connection natin na kahit nagdadagdag tayo, alam natin yung safe yung may-ari ng ang ginagawa natin. Hindi lang tayo nagdadagdag. Kino-compute din natin yung load nila. Kagandahan nga dito sa gumawa dito sa building na to, 3 palapag. Sakto yung circuiting nila, yung pagkakasirkito nila sa isang kwarto, isang breaker. So napaka-safe yun. Sa standard yun. Talagang ginamitan nila ng ayos yung pagkakagawa nila ng schedule of load. Yung basta dito. Yan. So, ganyan lang yung sa simple. Yan. Expose wiring tayo. Ano din ang plastic molding. Basta maayos yung gawa natin. Hindi sa pangit tignan. So, goods na. Oh. Diba? Dalawang additional outlet. So, yun. Katapos na naman. Doon na naman sa kabila. Meron pa ako. So, hindi ko nabibidyohan yan. So, hanggang doon muna ang aking video, guys. Masasabi ko lang, kung nagpapagawa tayo ng mga electrical sa mga bahay natin, kumuha tayo ng certified na electrician o yung gumagawa talaga na electrical para laging sigurado yung mga pinapagawa natin. Marunong mag-compute ng electrical, schedule of load, size ng wire, size ng breaker na gagamitin. Kasi bawal din ang undersize na size ng wire at oversize na size ng wire at ng mga circuit breaker. Kasi ang halimbawa nito, kung ang load mo ay, ang kailangan lang ay 20 ampere, gumamit ka ng 20 ampere na breaker, hindi gumamit ka ng undersize na size ng wire, so problema yon. Sunog na yung wire mo, pero yung breaker mo, hindi pa magtitrip, so problema yon. Meron naman gumamit ka ng mataas na size ng wire, mababa naman yung breaker mo. Kailangan balance pareha sila. Kung 20 ampere, pang 20 ampere lang yung size ng wire na gagamitin natin. Pag 30 ampere yung breaker mo, pang 30 ampere lang na size ng wire ang gagamitin mo. So, alam naman yan ng mga electrician na sumusunod sa Philippine Electrical Code. So, hey guys, maraming salamat sa panonood ng aking video. Bye-bye na muna.